Good morning night po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, yung sinasabi po ng mga DDS na absuelto raw po si Sara Duterte sa COA. Bakit naman absuelto? Anak ng baka. So ito ilang araw na to na napagkikita ko ho, at may mga nagko-comment din ng sinasabi, basahin mo, panoorin mo. Hindi ginawa ko ho, ulit-ulit ang kukulit Ayan, sabi nga nila wala na pong basis ang impeachment case nila kay VP Sara. Cleared sa COA ang OVP. God bless. Grabe. Cleared talaga cleared. Okay, cleared na daw po. Kasi nga po, ito ay nakakuha ng ganire. Oh, ito. Independent Auditor's Report. Sabi rito ni Jojo Olvida, mga dilawan, pulahan, makaliwa at mga kapulisan na pinagtibay ni PRRD. Anong masabi niyo na clear na si VP Sara sa COA? Ano Maris? Sinong Maris? Sinong Maris? Ano ba kinalaman ni Maris dyan? Sinong Maris yun? Maris Umali? Anyway, sabi niya, comment your feelings. Saan sa mga stream media? Ibalita nyo na. Mainstream media, damuhong ito. Yan. So ito po, Independent Auditors Report. Okay, so nakakuha po ng unmodified opinion. So ito po yung kanilang ibinabandera. Okay, nakakuha raw si Sara ng unmodified opinion. Pero yung highlight nila is the basis for unmodified opinion. Okay? And to be fair, noong December 31, 2022, yung budget na pinagsaluhan nila ni Sara at ni Lenny, nakakuha rin po. Okay? Ngayon, ito po yung pinaka-latest. Kasi po yung budget niya ng 2023, ayop rin naman talaga tong COA, kung bakit napakatagal maglabas. Diyos ko po, mag-iisang taon ngayon lang kayo naglabas nito. Yan. Sabi rito, yan, Independent Auditor's Report, blah, blah, blah. Diba? Ngayon, sabi niya, ibalita daw ng mainstream. Ayan, binalita ng mainstream. COA gave DepEd unmodified opinion in 2023 audit report, sabi ni Angara. It was September 10, 2024. Ito pa, si Roque. Ito na po ang proof beyond reasonable doubt na walang anomalya sa confidential funds ni VP Sara. COA unqualified opinion. Ibig sabihin, all clear si VP. Sa inyo, Committee on Bad Governance. Naks, natapang ni Akla Yung good governance, bad governance daw. No? And ito pa, from the Daily Tribune. OVP gets unmodified opinion from COA for 2023 fund use. Okay? Ito from Joey. Yan, so kita dyan, mula 2018, diba, hanggang 2023, makakuha po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President. Diba? Sabi nga niya, dapat consistent. At yan, consistent. Okay, ngayon, pag-usapan natin ito. Ano ba yung unmodified opinion? So, ang sabi dito, sa unmodified opinion, it is also known as unqualified opinion. Okay? Is issued when an auditor concludes that an agency's financial statements. So ang pinag-uusapan po natin mga kababayan, not the content, okay? Ulitin ko lang, ang pinag-uusapan po dito is hindi po ang nilalaman ng mga figures. Ang pinag-uusapan po pala dito ay yung financial statements na na-prepare po kasang-ayon, sabi diyan financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting network. Okay? Buo. An unmodified opinion, also known as unqualified opinion, is issued when an auditor concludes
that an agency's financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. So, ibig sabihin po, satisfied ito pong si auditor. Bakit? Nakita niya na yung standard na dapat na pagbasihan ay sinunod. Okay? Ito pa. What does an unmodified opinion not mean? An unmodified opinion does not guarantee that no misstatements. So sabi rito, ito daw po, hindi po naman nangangahulugan o hindi naman dapat ipakahulugan na kapag meron kang natanggap na unmodified opinion or unqualified opinion, ibig sabihin, walang mali sa inyo, walang sablay. And that is the reason why I was saying na hindi na ang pinag-uusapan po natin dito is the financial statements per se. Not the contents, I mean the figures na kanilang inilagay. Okay? Kaya nga sabi dito, hindi porket meron kang unmodified opinion, ito ay masasabi mo na o magagarantiya mo na walang sablay. Okay? Yan o, na makikita sa oras ng audit. It also does not confirm that the agency complies with all laws and regulations or that the agency uses funds economically, effectively, or efficiently. Sabi rito, pangalawa, hindi rin po ito masasabing kumpirmasyon na yung ahensya ay sumunod sa batas, sa mga regulasyon ng ahensya sa paggamit ng kanilang pondo. Na ito ba'y ginamit? Yung pondo economically, effective ba yung pagkagamit nila? Efficient ba? Hindi ganon. Okay? So, ibig sabihin, hindi po pwedeng ito ay magamit si unmodified opinion to tell the public na absuelto na po. Harry Roque, abogado ka. Ang sarap ng pakiramdam pagka meron kang pinagtatawa ng abogado. Ay, nako. Naku, wag ho kayong mag-alala sa jacket. Wag rin po kayong magtangkang humingi. Di po ako nagbibigay. Sorry. This is my channel. Okay? And I can manage my channel. Kasi nangyari dati, merong nag-aaway sa ibang channel. Kunwari, nanonood kayo sa aking best friend. Kay Go Philippines, nag-aaway kayo ron. Natapos na yung live niya. Ako naman. Hanggang dito, dala nyo away nyo. Diba? Tapos yung away nyo, magdidilitan kayo ng mga patay na. Diba? So, mainam, ako lang ang may kapangyarihang mag-delete. Diba? O kaya ano ba yun? Suspend, yung ganun. O kaya basahin mo, yun, alam nyo na yun. Alright? So, now, going back. Sabi rito, ito po ang proof beyond reasonable doubt na walang anomalya sa confidential funds ni Sarah. Ganun si Roque, di ba? COA unqualified opinion. Ibig sabihin, all clear si VP. Fake news peddler si Roque talaga. Sa inyo, Committee on Bad Governance, humarap ka dun. Doon mo itanong sa kanila yan. Anak ng bakla, oo. Tago ka ng tago eh. Diba? O ngayon, tanong ko po sa inyo, tama po ba, Go Philippines, tama ba yung aking paliwanag? Di ba naniniwala po na tama ang aking paliwanag? Type 1, yung naniniwalang mali ang aking paliwanag, makinig kayo. Okay? Dali, mag-type kayo. Yung meron ba? Sige, bibilang ako ng 20. 1, 2, 3, 4, 5. O yun, tama raw paliwanag ko. Kukumpirma po natin. Kukumpirmahin po natin ito. Ito ho ang magkukumpirma.
Tandararan. Qualified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente? Okay. So, ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, tanong ko, bago kayo sumagot, dapat, nag-like muna kayo. Hindi. Ang tanong ko po, mga kapatid, yun po bang pinaliwanag ko kanina? At yung paliwanag ni MJ Mondehar ng SMNI, ni Kibuloy, tugma ba yung paliwanag namin? Bibilang uli ako ng 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alam niyo ho, yung pinaliwanag ko kanina, na sinasabi ko nga sa inyo, sabi ni hindi. Bakit hindi po tumugma? Ang sinasabi ni MJ, ang unmodified opinion, ulitin ko ha. Okay? Ulitin natin, balikan natin to. Kasi sa akin po, ang sagot po doon ay tugma. Okay? Ay, sorry. Ito. Ang ibig sabihin daw po, ano daw po ang unmodified opinion? Ang unmodified opinion daw po ay ini-issue o inilalabas ng isang auditor it is a conclusion ng isang auditor na yung financial statements daw ay prepared ayon. Ginawa yung financial statements ng ahensya nang naaayon po sa mga applicable financial reporting framework. Ibig sabihin po, nasa standard yung ginamit nilang sistema para po ipakita yung reporting nila sa pera. At yun din naman ang sinasabi dito ni MJ. Naaayon sa mga pamantayan ng Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naaayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong. Tugma po yung paliwanag ko, yung binasa ko. Okay, magkatugma pareho. So, ibig ko sabihin dito, alam po nila kung ano ang kanilang inuulat. Pero tinitwist nila. Bakit po hindi nila ma-twist sa paliwanag ni MJ? Ito po kasi yun pong mga ini-issue na ganyan, yung unqualified opinion or unmodified opinion, palagi pong may ganitong page. Ito po ay para sa 2022. Okay? Ito naman yung para sa 2023 na kanilang ibinibida ngayon.
Templated po yan, pinapalitan lang ang petsa. But the content remains the same. Okay? O, meron ding basis for unmodified opinion. No? So, puntahan natin yung mas malinaw. Ito. So, sinasabi po sa paliwanag at saka dito ni MJ Mondehar ng SMNI ay yung preparasyon no, ng financial statements, lahat-lahat ng kailangan nila i-submit ay sang-ayon po sa mga standards katulad nito. Sabi ng COA, ano raw po yung basis ng opinion nila? We conducted our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions ng ESIS. Our responsibilities under those standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. Puntaan natin yung ibang kopya nito. Ito yung report, section of our report. Ito yung 2023 na ha. We are independent of the agency in accordance with the revised Code of Conduct and Ethical Standards for Commission on Audit Officials and Employees, Code of Ethics, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified opinion. So, may nakasaad ba dito na anong taon, kung ano-ano yung mga saklaw nito? Ang sabi po ni Sal Panelo, dito po mga kababayan, Naging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Unang-una, yan ay isang sampal sa mga naging imbestiga sa Kongreso. Pangalawa, paano naging isang sampal? Nakatulong pa nga sa Kongreso yun eh. And they have no issues about that sa unmodified. Kasi since 2018 hanggang ngayon, consistent. Ano po ba ang ipinakikita sa atin? Pinakikita po niya ang consistency na yan sa atin. Ibig sabihin po, ang accounting department po ng OVP, most likely, are career officials. Tama? Na hindi pwedeng sibak-sibakin ng ganun-ganun lamang. Alam nila kung paano sila magsagawa ng kanilang financial statements at pag-submit nito. Kaya nakikita ng COA, nasa standard kayo, sumusunod kayo. Hindi kami mahihirapan magbusisi. Hindi ho ba ang sabi po dito, hindi po ito garantiya. Saan na yun? Ito. Sabi dyan, ang unmodified opinion hindi gumagarantiya na walang sablay na matatagpuan sa pag-audit. At hindi din po ito nagpapatunay o nagkukumpirma na yung ahensya ay compliant sa mga batas o regulasyon. Ibig sabihin, hindi porket meron kang unmodified opinion na sinasabi namin noon, nung nakasupport pa kami kay Diggs, ito rin po yung sinasabi namin noon. Kasi ang sinasabi po ng mga kay Lenny noon, pinagmamalaki nila yang unmodified opinion na yan na maayos. So, ang ginagawa naman namin, sinasabi namin ito, na may sablay yan, hindi magre-reflect ang sablay. Kasi dadaan pa ito sa masusing auditing process. Nakikita lang yan na maganda yung pagkakagawa nyo, standard, sinunod ninyo. Okay? Pero ulitin ko lang, sinabi rito, what does an unmodified opinion not mean? Ito raw po does not guarantee that no misstatements were found or corrected during the audit. So, walang sablay-sablay. Diba? Wala kang makikitang erasures. Walang ganon. Walang, teka, palitan natin yung papel. May mali ron. Walang ganon. It also does not confirm that the agency complies with all laws
and regulations, or that the agency uses funds economically, effectively, or efficiently. Okay, now, what happens if the director reverses, modifies, or alters the auditor's decision? Then, if the director reverses, modifies, or alters the decision, the case is automatically reviewed by the commission proper. So, may modified, may unmodified opinion ka, pero sa pagbusisi, hindi po yung pagtingin, pagbusisi, scrutiny, malaliman, may nakitang sablay, babaguhin niya po yun. Oops, may inconsistency. So ibig sabihin, panimula lang ito. Huwag kang magpakasaya. Okay? Hindi pwede itong ibala. Gaya ng sinasabi ng mga DDS mo ngayon na cleared si Lenny. Sinabi ng COA. O siya. Ay si Lenny, si Sara. Kay Lenny noon, nagkaroon din ng mga problema. 'Di ba? Pero ang pinakamalala ngayon ang kay Sara. Ngayon, eto, puntahan naman natin ngayon, eto ulit si Panelo. Pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pulse na sabi na natin at may BP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA hindi pa. May notice of disallowance, 'di ba? Nauna yung unmodified opinion, blah blah blah. Tapos nagkaroon ng notice of disallowance. Ano ba ang notice of disallowance? Bayaran nyo yung hindi nyo ma-justify. 'Di ba? Mas mabigat po ang notice of disallowance. Pinal. Problema nga, the political agenda is to remove her from office. And not only that, to Talagang mariremove si Sara dahil dyan. Tapos nilalason nyo pa ang isipan ng mga Pilipino. Hindi naman mahirap intindihin mga kababayan. Yan pong unmodified opinion na yan ng COA. Napakasimple. Yan ang ginagamit nilang basehan. Mga damuhong are. Binilugan pa talaga nila. Ayan. Para lang sabihin, absuelto na si Sara. Na hindi nga binabanggit dyan na nasuri na namin ng malaliman lahat at wala kaming nakitang sablay. Sabi ni Panelo, wala na wrong basis yon kasi yung sa Congress, impeachment, ganyan. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 20. Teka, matanong ko nga po pala kayo. Kailan po natin masasabi na ang abogado nagsisinungaling? Pindot. Type. Dali. Kailan natin masasabi na ang abogado ay nagsisinungaling? 2028 or physically eliminate her. Yan ang katotohanan. Yan na naman yung physically eliminate her, no? Na pinagsisiksikan talaga nila na pinagbabantaan ang buhay ni Sara. Wala naman daw binanggit, attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Ang nag-aano lang, nagtatanga-tangaan lang yun. Okay, totoo po yun. Kasama po ang confidential fund, MJ Mondejar, Attorney Sal Panelo. Kasama yun. Sana bigyan ng ganyang highest rating na unmodified opinion. Alam niyo na po mga kababayan kung ano po ang basis ng unmodified or unqualified opinion. 'Di ba? Yung pagsunod sa international standard or sa prevailing, sabihin na lang nating prevailing standard of accounting. Kapag nasunod mo yun, nakita nila, tama yung nakalagay roon, kasi mga mga accountant po yung mga mag-audit. So familiar ang bawat isa sa sistema. So ang gusto po ni COA, meron tayong isang sistemang susundin kung papaano para madali ang auditing. Kung nakita nilang compliant, okay, compliant since 2018, hanggang ngayon compliant, pareho pa rin. Ibig sabihin,
iisang tao lamang o same person lang yung mga nandoon po sa accounting department ng OVP noong 2018 hanggang ngayon. 'Di ba? Sila po magagaling gumawa. But it doesn't mean na hindi po makikitaan ito ng butas, sabi po doon sa paliwanag, 'di ba? Kung ano ba ang unmodified. Oh, MJ, Attorney Sal. Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat ang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? Hayop man laso ng isipan no? Sinabi lang na compliant kayo. As simple as that Unmodified opinion, sa madaling salita, compliant kayo sa standard ng accounting, ng reporting. Sa standard ng accounting sa pagre-report ng financial statements nyo. Yun lang yun. In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Samantala, sinampahan ng panibagong impeachment. Okay, paliwanag mo ngayon, Lorenzo. Kung hindi, obviously hindi mo nauunawaan papaano po naging palusot? Paliwanag mo. Kasi mismo yung dokumento nyo walang nakalagay na na-clear si Sarah. Wala Walang nakalagay. Sinasabi lang, ang saklaw nito ay December 31, 2023. Di ba? Noong 2022, FYI sir, nakakuha rin po ng ganyan. Ayan Nakakuha rin. Pero, bakit merong pumutok na 125 million confidential funds na nalusaw ng 11 days, ang masakla pa, hindi po nasunod ang standard, yung guidelines ng paano gagastusin ang confidential funds. Sige nga pakipaliwanag yan. Napalusot. Wag kayong magpauto sa mga DDS. Buksan nyo ang isip nyo. Kayo po ba, tanong ko lang po sa inyo, Lorenzo, nasubukan nyo po bang tanungin ano ang magtanong ano ang ibig sabihin ng unmodified opinion? 'Di ba? Tagal na. Hindi mo kailangang maging taga-COA. Kailangan mo lamang magsaliksik, pambihira. Pwede kang mag-aral. Ang bayad po sa akin 51 billion po. Wala ba kayong malalim na itatanong? Diyos ko, ganda-ganda ng paliwanag ko 'Di ba? Tapos ganyan lang kababaw sa Mariosep. But, 'di ba, be thankful kasi pinansin ko. Okay? So, nangangahulugan po mga kababayan, ito, intindihin yung dalawa. Ang sinasabi dyan, ang unmodified opinion, also known as unqualified opinion, is issued when an auditor, sino si auditor? Tao, taga-COA. Concludes, may conclusion siya. Anong basihan ng conclusion niya ng taga-COA na auditor? That an agency's financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. So ano lang po pala ang silbi nun? Sinasabi lang nito ni unmodified opinion, compliant kayo, sumunod kayo sa umiiral na standard ng financial reporting framework. Gets? I hope you get. Diba? Ito pa, sinasabi rito, what does an unmodified opinion not mean? Okay, so kung hindi nyo po alam sa Tagalog, paki-Google na lang po o pakitanong. Okay, ang sabi rito, unmodified opinion does not guarantee that no misstatements were found or corrected during the audit. It does not confirm that the agency complies with all laws and regulations or that the agency uses funds economically, effectively, or efficiently. Ibig sabihin, nito, hindi daw po ito garantiya na walang sablay na makikita sa auditing ng COA sa malalimang pagrepaso. At saka, ang sinasabi pa niya, hindi naman daw po nito kinukumpirma na hindi naman daw po yan ang kumpirmasyon
na ang OVP ay sumunod sa mga patakaran katulad ng guidelines sa confidential funds. Paano ngayon? Pwede bang baguhin yung unmodified opinion? Pwede pala. Oh, 'di ba? Pwedeng i-reverse, baguhin yang auditor's decision. Then automatically, i-review po yan ng commission proper. Mismo na. Hindi na po si auditor lang. Ito na mismong mga taga-COA. Yung mga matataas ng tao nila, mga matatangkad. Yun po ang magre-review na dyan. Okay? Pag nakitaan na nila ng, hey, boss, may nakita kaming inconsistencies. Si Mary Grace Piatos nandito. Tapos hindi namin ma-verify sino ba itong damuhong ito. Kasi may barkada pa si Fernando Tacos. 'Di ba? Meron pang Kokoy Villamin. 'Di ba? So pagka ganun, na nakita niya na, oy, nire-reverse ko yung unmodified opinion. Then automatic na raw po i-review na ito ng buong COA. Okay, so ano ibig sabihin nito? Ito pa lang si COA, si Commission on Audit, ay may mga tauhang auditors. Di ba sina Attorney Camora na laging nandoon sa Committee on Good Government, sila po, o siya po, sila ang mga special na mga auditor para po sa confidential funds, if I'm not mistaken. Okay? Kaya po hindi yung boss nila na si Cordoba ang pinahaharap dyan, ang pinatatawag. Kung hindi, sino po yung nag-i-investigate? Okay? So sana na-gets ninyo. Huwag na ho kayo magtatanong kung magkano pong binayad sa akin ni BBM o ni Martin Romualdez o ni Chis Escudero. Nagambagan po sila para makabuo ng 51 billion. Okay, so ano ibig sabihin dito? Maliwanag na maliwanag pa ho sa sikat ng araw, niloloko tayo ni MJ Mondehar at saka nito ni Sal Panelo. Ang ganda ng paliwanag ni MJ Mondehar, ang conclusion niya, sablay, ang layo. Ganon din si Panelo. So, di panloloko. 'Di ba? Ang ganda ng paliwanag eh. Pagdating sa conclusion, pang sablay talaga. Panlalason sa isip ng mga tao. Alright, so iwan na muna natin ito. So kaya sila humuhugot ng lakas ng loob sa ganyang kalokohan?